Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea at tinatawag din lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Mahon si Jesus sa burol kasamang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niya, dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga taong kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ramdam ni Jesus ang gutom ng mga tao. Ang totoo, ugali ng mga Hudyo na pag sila ay naglalakbay, sila ay nagbabao ng pagkain. Kaya nga lamang, ilang araw na sila naglalakbay, kaya alam ng Panginoon na ubos na ang mga pagkain ng mga ito. Pagod at tiyak na sila'y gutom na. Kaya dito sa Ebanghelyo, makikita natin yung sensitivity ng Panginoon sa pangailangan ng mga tao. Gutom na sila. Kailangan nila ay pagkain. Okay? So alam niyo mga kapatid, ang ating Ebanghelyong ito ay very relatable. Tiyak na tayo ay makaka-relate. Relate tayo sa Ebanghelyong ito. Lalo na sa panahon natin na maraming nagugutom at maraming nag-iintay ng ayuda sapagkat wala na silang makain dahil nawalan sila ng hanap buhay, nawalan ng trabaho, nagugutom. No? Kaya nag-iintay na lamang iba ng ayuda o tulong mula sa ibang tao. No? So una-una, ano bang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon? Mga kapatid, pinapakita ng Panginoon dito ang kanyang sinabi, "I have come to bring life and have it and give it to the fullest." No? Naparito ako upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan na magpakain ng mga tao sa kabila ng kawalan. At ginawa niya ito sa pasimula na nagsimula lamang siya sa kakaunti, mula sa 5 pirasong tinapay ng isang bata at 2 pirasong isda. From very little, the Lord was able to do so much. No? Starting with very little food, no? Nagawa niyang mapakainin ng 4,000 lalaki, hindi pa doon kabilang yung mga babae at mga bata. No? Maaring doble ang bilang nito. Pero nagawa niya itong pakainin. At ang pangyayaring ito ay nangyari bago din, malapit na rin sumapit ang araw ng Pasko, ang kapistahan ng mga Hudyo. At ito ay kumbagay prelude, kumbaga ito ay preview ng magaganap
kay Jesus na iaali din ang kanyang buhay bilang maging pagkain ng buhay. No? Sa anyo din ang tinapay. Ay iaali niya ang kanyang sarili sa pagdating ng panahon, takdang panahon, na malapit na rin sa pista ng Paskwa. Kaya makikita natin ang pangyaring ito na malaki ang pagsasalarawan ng magaganap na pagbibigay ng Kristo ng kanyang katawan at dugo sa huling hapunan bago sumapit ang araw ng Paskwa. Okay? Kaya tunay nga na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. So ngayon naman, ano yung lesson nito para sa atin? Bukod sa lesson ng Banal na Eucharistia, ano naman yung practical lesson natin? Makikita natin mga kapatid, si Kristo dito ay isang modelong pinuno. No? Siya isang modelong pinuno na may sensitivity. May sensitivity sa pangangailangan ng mga tao. Hindi na kinakailangan ng mga tao magsabing, nagugutom kami. Wala, hindi na kailangan ganon. Sensitive ang Panginoon, alam niya ang pangangailangan ng mga tao. Kaya siya na mismo ang kumilos. No? Siya na mismo ang kumilos upang gumawa ng paraan. Nais niya munang makita kung ano ang meron ang mga tao. At may isang batang nag-volunteer nga. At mula doon ay nagawa niyang pakainin ang mga tao. From very little resources, the Lord was able to feed, to do so much. Ito ang isang magandang modelo ng isang Kristiyanong pinuno, no? Yung may sensitivity, may resourcefulness, no? Kaya alam ng Panginoon na yan ang pangailangan ng mga tao ngayon. So ganun, sabi ko nga kanina sa Ebanghelyo, very relatable ang Ebanghelyo dahil sa panahon natin ngayon na ang daming nagugutom, no? Naghahanap ng ayuda. At alam natin, with the very little resources, we can also do so much. Okay? Kinakailangan lamang ay may inisyatibo, may pamumuno, no? At ang mga tao naman ay talagang pag nakita nila na may pangangailangan, sila ay talagang tumutugon, no? Nagbabahagi sa kabila ng limitasyon, sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kawalan, may mga tao pa ring nagagawa pa ring magbahagi. Okay? Kaya nga napapanahon ito, no? Ito yung panahon na maraming nagugutom. This is also the time to share, to break bread, no, with people who are in need. Kasi talagang kung wala kang aasahan, tayo na lang taong bayan ang magtulong-tulong, no? That's the only option we have now, no? Kasi nakakalungkot ang ating sitwasyon ngayon, no? Maraming namamatay dahil sa COVID, sarado na ang mga ospital. Tapos ang bakuna, napakabagal naman ang dating kasi nga napakalaki ng demand sa buong mundo. Tayo, hindi naman tayo umorder ng maaga. Kaya naninimot na lamang tayo ng mga sobra-sobrang bakuna. Kaya tuloy, hindi makadating ng mabilis sa pangailangan ang bakuna. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Kaya anong magagawa natin? Tayo bilang taong bayan na lamang magtulong-tulong. Umiwas tayo na tayo ay makaragdag pa sa dami na nagkakasakit. No, umiwas na tayo pa yung nagkakalat ng sakit. Okay? Kinakailangan gumawa na tayo ng ating sariling paraan. At tayo ay magtulong-tulong. No, sa mga taong walang makain, ito ay isang panawagan sa atin ng Panginoon na tayo magtulong-tulong. At kung paanong naipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan magpakain ng libu-libong tao mula sa munting pinagsimulan, ito'y magagawa din natin. No? Pahintulutan lamang natin, we just have to trust the Lord. Magagawa din natin ito. Yung multiplication of the bread, matagal na natin itong nagagawa. Napagdaanan na nga natin yung year 2020, di ba? At hindi pa yung pandemya lamang, bagyo pa nga. Ang daming nasalanta. Pero napagdaanan natin yun. No, kumbaga napagdaanan natin yun, nalusutan natin yun, nalagpasan natin yun. Ito'y isang panibagong pagsubok na magagawa ulit natin itong malagpasan kung tayo lamang ay nagtitiwala sa ating Panginoon. No?
Kung wala na tayong gobyernong mapag-asahan o maasahan, andyan ang Panginoon. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Okay? Kaya patuloy tayo magtiwala at bilang tao, hindi naman tayo pwedeng tumunganga na lamang at tumingin sa langit. Gagawa at kikilos ang Diyos sa pamamagitan din natin. Gagamitin ng Panginoon, tayo din mismo. Tayo ang mga biyaya ng Panginoon. Tayo ang kanyang magiging kamay, tayo ang kanyang magiging paa upang dumaloy ang biyaya at pagpapala sa atin para maraming makinabang. Okay? Tayo ang maging tinapay ng Panginoon. Maging tinapay na nagbibigay buhay. Handang maihandog, handang mapiraso, handang mapagsaluhan tulad ng banal na Eucharistia.